Hello, Gemini. Welcome dito sa iyong reading for the month of February. Pero kahit lumipas itong month ng February, kung kailan man makarating sa iyo itong reading na to, baka yun yung perfect timing na ma-receive mo yung mga messages na nandito. So, alamin lang natin ano yung mga possibilities for you itong month ng February. Oops. Thank you so much pala, Gemini, sa pagbisita. Bago ka man dito or matagal na sa panonood ng reading ko, sa patuloy na pagsubaybay, support. Pasensya ka na, wala akong masyadong space dito kaya So, ilatag muna natin yung mga cards mo. So, ito ay matagal-tagal dahil ang daming baraha. Kasi monthly reading yan. Gusto ko marami tayong oracle cards dyan. Tapos, pag-usapan natin isa-isa yung mga cards mo. So, yung unang card mo rito, fulfillment, time for nap, energy. Ooh. Energy. Okay. Ano pa? Sabi, choose a new direction. Pagkasahin ko lang. Ang hirap kasi lalaki ng mga baraha. Ito yung card ng advice sa'yo. Okay. Yung mga angel cards na yun. Ito yung mga energy, yung mga general energies. Ito naman sa love life mo, kuha tayo ng cards dito. Mag-shine lang natin. Kuha tayong dalawa na itong bilog. Siyempre, kukuha tayo ng mga tarot cards. Okay, so unahin ko na tong mga tea leaf cards mo, Gemini. Meron ka ditong beware of greed. Someone will try to do something against your will. So, ang nafe-feel ko dito sa pig is parang yung pinaka-lesson dito. Matuto kang masatisfy, makontento sa kung ano lang muna yung meron ngayon. Huwag kang masyado munang maghangad. To the point na meron ka naman, hindi mo na-appreciate, tapos naghahanap ka pa ng sobra-sobra. Yun lang naman yung about greed eh. Make sure din na huwag ka basa-basa masisilaw, maging greedy sa kung ano man, especially sa pera. At saka meron ditong mga situation wherein parang mapipwersa ka, mapipilitan ka kahit na ayaw mo or kahit hindi mo naman, alam mong hindi mo dapat gawin. It could be a situation na mafu-force ka, or it could also be influence ng someone, parang tinatry ka niyang
i-push para gawin mo yung bagay na yun. Kahit na labag sa kalooban mo. Parang alam mo yung minamanipulate ka or ginagawa ka niyang desperate or no choice or parang bina-blackmail ka. Parang ganun eh. More on ganun. Mapepersa ka. Okay? Pwedeng related sa pera. Or something like opportunity yun. So, punta na tayo. Wow, ang ganda. So, nakikita ko, andito yung napakaraming fruits na hina-harvest mo. Gemini, mukhang merong something dito na fulfilling para sa iyo. It could be na may contentment, fulfillment ka sa mga bagay na gagawin mo. This is something na i-harvest mo eh. I-harvest mo yung fruits of labors mo. Kung ano man itong mga pinaghirapan mo yan, pinagsipagan mo na yan, magiging very happy ka, tatamasain mo yan. May enjoy mo actually yung mga rewards ng mga itinanim or pinaghirapan mo rito ngayong February. Okay, so hindi lang din puro trabaho, hindi lang din puro pagod, Gemini. Kailangan mo ring mag-take a break. Kailangan mo ring mag-take a break. Kasi nakikita ko, nag-work hard ka eh. So, after nung pag-work hard mo, sabi ko nga, inuna mo muna yung mga obligations mo, inuna mo muna talaga yung mga target mo, nagpakasipag ka, ginawa mo lahat ng trabaho mo. And eventually, after nun, is a period ng well-deserved break. After ng period ng tuloy-tuloy na trabaho, pagpapakapagod, pagsisipag, magkakaroon ka ng time na mag-relax, bakasyon, take a break, no? Aning next card mo, energy. Makaka-replenish ka rin ng energy. So, lahat ng pagod mo, sulit, worth it. Aanihin mo yan ngayong February. Tapos, magkakaroon ka eventually rin ng time para sa sarili mo, makapagpahinga ka, mag-recharge. And, para may balik mo yung mga energy mo. Okay, meron something dito about energy. Stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. So, yan. Protect your energy daw, Gemini. Hindi lahat ng tao kailangan mong i-please. Kasi imposible yon. Hindi naman talaga natin mapi-please lahat ng tao. Okay, so do not let this negative energy ng mga tao na to na maapektuhan ka. Protect your energy. Conserve your energy. Choose wisely. Gemini, sa kung ano lang yung mga bagay, mga tao, eksena na dapat mong ibigay yung energy mo. Huwag mong ibigay yung energy mo sa mga situations and mga taong toxic na hindi deserve ng energy mo kasi madidrain ka lang. Masasayang lang yung energy mo. Mas mag-focus ka doon sa mga situations na kailangan mong paglaanan ng energy mo. I-conserve mo yung energy mo as much as possible dun sa mga bagay na importante lang. Okay? Protect your energy dun sa mga negative situations, people. Ang advice sa iyo is choose a new direction. Okay? Maaaring yung iba sa inyo may mga bagong path kayong tatahakin ngayong February. Yun yung indication nito. Maaaring yung mga magagandang possibilities, success, adventures, new experiences, wala dito sa current place mo. Pwedeng nasa ibang lugar. Pwedeng yung card na to is nagsasabi rin na dapat ibahin mo yung approach mo, ibahin mo yung surrounding mo, mag-explore ka ng possibilities sa ibang lugar, huwag kang mag-stick sa iisang idea lang. Alam mo yun, nandun yung napakalawak ng mga pwede mong i-explore eh. Nandun yung possibility na maaaring etong path na tinatahak mo is merong something better na path para sa'yo na waiting to be explored. Sabi nga dito, pwede nga this is an indication na baguhin mo yung direction mo, baguhin mo yung approach mo, di ba? Mag-try ka ng ibang gawain, mag-try ka ng ibang lugar, try ka ng ibang opportunity. Choose a new direction. Pwede rin naman ito, ibaling mo yung attention mo sa ibang direction, sa ibang bagay.
Pwede rin naman yun ang meaning nun. Or, minsan nafe-feel ko dito sa card na to, parang maybe hindi itong time na to. Hintayin mo yung some other time, parang ganun. Okay? Maaring hindi sa panahon na ito, hindi sa place na ito. Ano pa? May mga fake dito. Could be fake people. Could be fake people trying to manipulate you. It could be plastic na mga tao. Meron something dito na parang plastic artificially. So, pwedeng kung tao to, hindi niya talaga pinapakita yung totoong personality niya. Meron siyang something na may imperfection siya or insecurity siya sa sarili niya. Tinatago niya yon. Kung ikaw naman ang tinutukoy dito, hindi mo kailangang pagandahin yung image mo, hindi mo kailangan doktorin yung, alam mo yon, yung image mo, maging natural ka. Just be yourself kung halimbawang advice to sa'yo. Pero yun na nga, meron ditong mga tao na pinaniniwala kanila na ganito, ganito, ganyan sila, pero actually hindi talaga. So, wag kang basta-basta maniniwala sa label. Wag kang maniniwala sa appearances. Wag ka lang mag-rely dun sa mga ganung bagay. Wag ka lang maniniwala sa outer appearances basta-basta. Yun lang yun. Wag kang magre-rely basta dun. Kasi meron ditong something na parang sinugarcoat or parang dinoktor lang just to impress you. Pero deep inside is iba naman talaga. Hindi yun yung reality. Hindi yun yung reality of the situation. Whether this is a situation or a person na tinutukoy nung baraha. So, when it comes to your love life, so mukhang may mga painful truth dito na kailangan mo nang i-accept about this person na kakonect mo. It could be na may mga marireveal sa'yo ditong truth, Gemini. Kasi nga meron ditong parang napaniwala ka, akala mo yun yung buong katotohanan, akala mo ganito talaga tong person na to. Pero hindi talaga. So, mukhang may mga revelations dito sa'yo, especially dito sa love life mo. Ayan. And mukhang magigising ka na sa reality, Gemini, about this connection. Relationship man yan, situationship, whatever. So, nakikita ko dito parang meron ditong parang enough is enough. May mga malaking realizations ka dito about dito sa connection ninyo. Merong mga ma-expose dito, ma-reveal, and kailangan mong tanggapin yan. Yan yung mga katotohanan kahit gaano kasakit na kailangan magising ka na rito sa realidad. Kasi nabuhay ka sa nabuhay ka rito sa illusion Whether diniceive ka nga na itong person na to o pinaniwala ka niya na ganito ganyan, pero eventually mare-reveal din yan. Magkakaalaman and ikaw ay magigising din sa truth. Wow! So, yung iba dito, ang ganda. Meron ditong something unexpected na source ng income o baka panibagong racket, karagdagang income. Some of you, pwedeng may good news when it comes to opportunity para kumita. Pwedeng may bago kang matututunan, sideline, hustle, no? Pwedeng this is good news related sa pera. Ano pa? Yung iba pwedeng meron kayong bagong sisimulan dito, project or something related sa negosyo. Yung iba pwedeng meron kayong bagong skill, bago kayong matututunan or bagong idea na maaaring magbigay sa iyo ng extra income. Or could be good news, no? Ibang good news.
Kung naghihintay kayo ng mga messages, no, confirmation, email, mga applications pa kaya, may good news something tungkol dun sa mga bagay na yun. Meron ako nakikitang delay when it comes to traveling dito. For some of you na, ayan, specific yung mga uuwi, magbabalik bayan, o baka may travel. Merong mga bagay na madidelay dito related sa mga gusto mong gawin, gusto mong puntahan. Or yung iba, meron kayong mga gustong gawin pero wala kayong energy, kulang kayo sa pahinga, kulang kayo sa energy para gawin yung mga bagay na yan. So, kailangan mag-power nap ka muna. Mag-recharge ka muna, Gemini. Wow, ang ganda! Meron kang stability dito. Andito yung magandang kapalaran mo with the Wheel of Fortune. Maybe ito na yung mga magagandang opportunity, big break. May pagpihit ng ng Wheel of Fortune sa'yo at mukhang maganda yung mga paparating sa'yo ngayong February. Nandyan ang stability, nandyan yung opportunities, nandyan yung mga magagandang pagkakataon para sa'yo. So, ang ganda ito, in career man ito. Oo, kasi andyan yung new sources of income eh. Andyan yung may mga new directions, possibilities sa'yo sa ibang lugar, diba yung mga binabanggit ko. So, ang ganda. Pwede rin may mga celebrations dito, may mga success din. Nakakakita rin ako dito ng mga reunions, gatherings. Nakakakita ako ng marriage. Yung iba, baka may ikakasal sa family nyo or baka ikaw yan. It could be na mga ganun, no? Related sa pagpapakasal o baka maimbitahan ka sa kasal sa isang okasyon, gathering, celebration. Ang ganda, may mga new cycles, new opportunities sa'yo, new possibilities with the Wheel of Fortune. Ito na yung mga magagandang pagbabago this February. Use your intuition. Most likely, Gemini, kapag meron kang nafe-feel, lalo na kung subok mo na yung intuition mo, baka tama ka tungkol dyan sa bagay na yan. Merong mga bagay dito, Gemini, na pwedeng tinatago nila sa'yo. No, hindi nila sinasabi kung sino man tong tao na to or mga tao na to. So, gamitin mo yung intuition mo pagdating dun sa mga yun. Especially kung may mga nararamdaman ka na something is off. Ganda talaga. Ang dami mong magagandang simula. Nandyan yung mga offer, opportunities sa'yo at saka good news sa mga pages mo. Ang ganda. Mukhang merong something exciting. Yan o. Magandang balita yan. Something exciting. Okay. So, merong mga bagay dito na sinasabi ba, pag-isipan mo munang mabuti, huwag kang magmamadali. Ang ganda talaga. Ang dami talagang opportunities offer sa'yo. Dagsa. Yung iba sa inyo, dagsa yung mga phone calls, emails, no? Maraming ganap. Very, very busy ka, Gemini, sa social life mo man yan, sa mga activities mo, personal activities, or sa trabaho. Ang dami-daming ganap. No? Very active yung energy dito. Very busy. Marami kang pagkakaabalahan, dami kang asikasuhin. Kaya kung may negosyo yan, no? Alam mo yon, yung talagang malakas yung negosyo. Madaming clients, maraming kukontak sa'yo, ang daming ganap when it comes to, yun, yung mga gala, kung mahilig ka sa socializing. Kasi nakita ko nga, yung daming events eh. May mga bagay dito about pera, huwag mo unang ipilit.
Baka hindi ka pa ready para dito sa bagay na 'to. O kung mayroon kang something na iniisip like a major purchase or investment, siguro ipon ka pa. Puwedeng baka hindi pa afford 'yan, baka hindi mo ma-maintain pa 'yan sa ngayon. Ipon ka lang muna ng pera mo. Ipon ka lang muna ng ipon. Darating ka rin naman sa point na magiging stable ka or capable ka diyan, eh. Pero itong month ng February is not the month para ipilit mo 'yan, kung ako tatanungin. Ano pa, kailangan mo talaga munang mag-unplug, mag-recharge, kailangan mo rin ng time sa sarili mo, Gemini. May mga bagay dito na kailangan upuan mo pagmuni-munihan mo. Something about making a choice or major decision, eh. Okay? Yun yung nafe-feel ko. Pag-isipan mo muna 'to mabuti with the Hermit. Mag-take ka lang muna ng time alone to meditate tungkol diyan sa bagay na 'yan. So, for some of you, puwedeng this is a sign na solo mode muna kayo, mas pipiliin niyo muna 'yon. Solo mode kaysa makipag-commit or pumasok sa relationship. Some of you parang unsure pa kayo, pagdating dito, eh. Oo, meron ding energy dito by the way na parang pagiging confused, hindi alam ano yung next na gagawin. So, pagka ganun nga, mag-take a pause ka muna, mag-take a break ka muna. Yun lang yung nafe-feel ko. Nakikita ko rin dito yung iba parang hindi pa kayo makakaalis. Ayan either maka-move on or makaalis. Meron dito energy na ganun sa relationship man yun or whatever. So, kuha na tayo ng mga closing messages for you. Basta nakakita ako ng maraming magandang balita sa'yo ito. Ang daming dito mga messages. Opportunity. Romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. Mag-spend ka raw ng time. Mag-spend ka ng time kung may person ka. Ayan i-lavish mo siya. Busugin mo siya ng pagmamahal, ng attention, ng affection. O baka naman ikaw yung tinutukoy dyan. It could be na may time for romance or maglaan ng time for each other. Yes. Mag-date, i-pamper niyo isa't isa, alam mo yun. Mag-take kayo ng time with your special someone. You are a child of God. Fear not, for with God anything is possible. Di ba, Gemini? Kaya andyan yung mga magagandang pagkakataon sa'yo, nandyan yung stability, opportunities, good news. At kung meron kang mga bagay na gustong gawin, anything is possible. Okay? Take care, Godspeed, babush.